Bukod sa malalakas na aftershocks, muling binulabog ng panibagong lindol ang ilang taga Surigao del Sur. Kaninang umaga, saksi si Cedric Castillo. Relax lang, relax. Una pa, relax na, relax. Ang bata lang ako paikot. Baba lang, lingkod lang mo, lingkod lang sa, lingkod lang. Napaupo at napakapit na lang ang mga taga-Hinatuan Surigao del Sur nang yanigina naman sila kagabi ng malakas na lindol. 6.6 magnitude ang naitalang aftershock doon. Relax, relax, relax ha. Tay, baba lang, tay, baba lang, tay, baba lang. Lain nagkakaigad din namang ulo. Sigil ko tumar sa lusar tanay sa hiblan na lakaw dayon mi, lakaw na ron, naog na. Sige lang, gamit lang. Na, nakuyawan gani ko. Ang ilang residente, kabilang ang isang karga pa ang kanyang sanggol, kilo-kilometro ang nilakad papunta sa evacuation centers. Oo, may sakyan na namo. Ayaw sa kalitso din nga niya. Nakapoy. Ang iba naman, sa tricycle nagpalipas ng magdamag. Grabe, mga habit namin ng trauma. Iniguyog sa balay. Ang 6.6 magnitude na lindol kagabi, pinakamataas na sa mahigit 1,000 aftershocks na naitala ng PHIVOLCS. Oh my God! Kasunod ng 7.4 magnitude na lindol noong Sabado ng gabi. Yung dahilan po ng aftershocks natin, nag-a-adjust pa yung mga bato. So, habang nag-a-adjust pa siya, hindi pa stable, nagpuproduce po yan ng mga lindol na tinatawag natin na aftershocks. Dalawa na ang patay sa lindol ayon sa OCD Caraga. Mag-aalas 4 naman ng madaling araw kanina nang maitala ang 6.8 magnitude na lindol kung saan ang sentro malapit sa Caguait, Surigao del Sur. Panibagong lindol na raw ito at hindi na aftershock ayon sa PHIVOLCS. Posible na ibang source naman ang gumalaw dito sa lindol na to because of the Philippine Trench, but different segment. Binabagtas ng Philippine Trench ang silangang bahagi ng bansa, ang plate o malaking tipak ng lupa sa ilalim ng tubig na nasa gawing Pacific Ocean ay gumagalaw papunta sa ilalim ng plate na kinatatayuan naman ng landmass ng Pilipinas. Ang paggalaw na ito ang nagdulot ng magkasunod na lindol mula sa dalawang magkaibang segments o bahagi ng Philippine Trench. Ayon sa PHIVOLCS, walang kakaiba sa pangyayaring ito. Na-disturb yung mga nasa paligid niya na source. So most likely, posible talagang gumalaw itong mga sources na malapit din dun sa source ng 7.4. Sa tala ng PHIVOLCS, yung 6.8 magnitude na lindol kaninang umaga sa Surigao del Sur ay nagtala o nag-register ng 5 na intensity o intensity 5 na lindol. Yun yung pinakamalakas na na-register niya. Para ma-demonstrate yan, dito sa makinang ito ng PHIVOLCS, makikita natin na itong yung kunyari ay ilaw o yung lampara, medyo may konting movement siya. No? At sa oras na 3:50 in the morning, sapat daw itong ganitong intensity para magising yung mga residente. Yung lindol naman na nangyari na nauna nung Sabado ay nag-register naman ng magnitude 7 na lindol doon din sa Surigao del Sur. At kung makikita nyo, ibang-iba na yung diferensya ng kanyang paggalog. Itong lampara natin ay imbes na nagsishake lang, ito ay umiikot-ikot na. At itong aming cameraman halos hindi na makatayo dahil dun sa paggalaw ng nitong makina. At kung makikita nyo, yung displacement naman dito sa lugar na ito, tansya ko dyan siguro mga 5 to 10 centimeters na yung ginagalaw nitong makina. Ibig sabihin, yung displacement ng mga structure kapag lumilindol ay talagang malaki na yung ginagalaw. Dahil hindi naman mababatid kung may kasunod na hiwalay na lindol sa rehiyon, kailangang alistong lumikas ang mga residente. Para sa GMA Integrated News, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.